Let's bring in our resource this Monday, former OVP spokesperson Barry Gutierrez. Barry, welcome to the Storicon, attorney. Hi, Hello. Barry. Attorney, are we reading too much into this meeting? Aliw na aliw ako dahil 3 araw na tong storya. Wala naman storya. Nadamay pa nga ako Sige nga. Nadamay pa nga ako sa isang post eh. Magpapatutor ako sa iyo mamaya, Sen. Ayun. Ang sarap ng tao. Well, pero sir, let me start off with this. Kasi klaro naman sa sinabi ninyo in your statement na, you know, it's out of hospitality and courtesy. That's pretty clear. Yeah. But I think the question in everybody's mind is, did VP Lenny want to meet to begin with, or napilitan siya? Well, gaya nga nung pinaliwanag ko eh. Gaya nga nung pinaliwanag ko eh, di ba? Nalaman niya na papunta na sa bahay niya. Nung papunta na sa bahay niya. Ibig sabihin, hindi ito as if pinag-usapan to in advance. Tinanong pa siya na, oy, okay lang ba sa iyo makipag-meeting or what, di ba? Nalaman niya na magkaka-meeting at papunta na sa bahay niya literally minutes before dumating sa bahay niya. So, di ba, given that particular situation, ayoko namang gamitin yung salitang napilitan. Pero, di ba, hindi ito isang bagay na nag-agree siya in advance na mangyari. Di ba? Na-put siya on the spot, and at that particular moment, she decided na mas importanteng i-welcome yung tao. Di ba? Given yung situation. Siya yung taga-Naga, nandun para attend daw nung festival ng Our Lady of Peña Francia. At ganun lang talaga si VP Lenny eh. Di ba? Mamamayani talaga yung GMRC eh. Di ba? Sa kanyang situation. Eh. So, yun na yun. Pero sir, let me refer back to the 2019 incident. In March 2019 nga, sabi nga ni Sar Duterte noon, there's a reason why Lenny is called fake VP. That's one occasion. Another occasion, she said, she made reference to Lenny's fake courage naman. I think also in the same year. So they were not exactly in friendly terms in the last administration. That's putting it mildly. Yes. So wouldn't it have been I remember very awkward? distinctly yun dahil ako sumagot kay Sara Duterte nung sinabi niyang fake VP si Lenny Robredo. Di ba? Pero ang point is, ganun ang politika eh. Di ba? Talagang may mga taong papanat sa'yo, may mga taong hindi mo kasundo, di ba? Pero what are you asking, di ba? Dapat ba binastos niya si VP Sara Duterte nung panahong yun because of something na sinabi niya in 5 years ago, in 2019? Hindi ganun ang style ni VP Lenny eh, di ba? Even in the past, di ba? Humaharap siya sa Congress, humaharap siya even kay dating Pangulong Rodrigo Duterte in a situation na outside of yung kanilang pakikipag-usap, binabanatan siya, di ba? Tinitira siya sa media, tinitira siya sa mga press conferences, pero humaharap siya eh. Ganun talaga ganun talaga style ni VP Lenny. Hindi niya hahayaan na yung pambabastos na ginawa sa kanya sa labas, sa ibang pagkakataon, ay maapektuhan o magdikta doon sa sarili niyang conduct, di ba? Kasi at the end of the day, di ba? Yun eh, reflection sa sarili niya eh, yung kanyang tinitingnan. And ako consistently, through the years that I have known her, alam ko that she will always choose to, sabi nga ni Ma'am Ami kanina, take the moral high ground. Hindi dahil out of any sense of political advantage, but simply because ganun lang talaga yung personality niya. She is a person who is always a good host. She is a person who is polite. She is a person who will always be mabait. Ika nga. Given that as it may, Barry, no? Ang tanong ng iba, ano yung napag-usapan nila ba't umabot ng 1 oras na hindi naman sila magkaibigan? No? Practically, magkaaway sila, no? Politically. So, ano yung pwede nilang pag-usapan na hindi political in an hour? No? Una-una, Sen. Ronald, alam mo naman sa mundo ng politika, lahat naman ng mga politiko, lahat naman ng pumapasok diyan. Life skill na yung gumawa ng small talk eh. Makipag-usap kahit kanino, di ba? Despite pagkakaroon ng lack of common ground. So, ako hindi ko alam yung specifics, although ang sinabi niya sa akin, wala silang pinag-usapan ng politika. Very, very clear yung sinabi niya. Nagkwentuhan lang sila, personal yung kanilang pinag-usapan.
siya, but very very specific na sinabi niya na si Sara nga walang bring up na na politika. Kaya medyo nagugulat ako. Yun ang sabi niya. So, I don't know exactly what they talked about. I assume like any other conversation na small talk, pinag-usapan ng mga pamilya, update sa isa't isa, at kung ano-ano pa. But definitely hindi ito naging opportunity para mag-usap tungkol sa politika, much less any specific political plans or anything related to something specific like yung padating na eleksyon. Okay, attorney, no, I'm not so sure. I don't know if VP Sara Duterte is a devotee of the Peña Francia, no? But it would seem kasi na parang sinadya ni VP Sara ang Bicol, ang Naga nung araw na yon, at medyo sinadya na makipagkita with VP Leni Robredo. So do you think do you also see some political calculations in these moves on the part of the Vice President Sara Duterte? Una, undeniable na she should have been aware that there would have been consequences to yung bisita. I'm sure intended na exactly mag-generate ng ganitong klaseng buzz, kaya nga hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin natin. But as to her specific motives, baka hindi dapat si Leni Robredo o ako ang tinatanong doon, di ba? Dapat ang tanungin siya, di ba? Kasi siya yung nagpunta doon at siya yung sumadya doon So, I can only speculate that probably one of the intentions was precisely to create yung ganitong klaseng buzz, mag-create ng ganitong klaseng intriga. Dahil alam naman niya na si VP Leni will not refuse a meeting, but at the same time, alam din niya na hindi lang basta-basta si VP Leni papasok sa isang usapan, lalo na kung tungkol na nga yan sa politika. So I'm sure that the intention was just really para nga magkita, para magkaroon ng usapan at mag-generate ng ganitong klaseng kaguluhan, for want of a better word. Pero for us to yung specific intentions, probably the best person to ask would be si VP Sara Duterte. Or yung mga vloggers Sige, niya. Barry, kung walang kung hindi pinag-usapan yung possible alliance, baka naman may alam ka kung nag-vent lang, may humsimutok ba against a certain personalities. Baka naman may alam kang ganon na naghihingahan ng samaan ng loob. Meron bang ganon? Or nagkonsulta sa kanyang kwan. Walang binanggit na ganon sa akin si VP Leni. Ang sinabi lang niya ay hindi daw na pag-usapan ng politika. So I assume that cuts across the board, di ba? Na I don't know whether specifically, ibig sabihin niya, talagang maski yung bending kasama, pero hindi daw nila pinag-usapan ng politika. So, I take yung statement niya as is. Kaninang umaga, napanood ko rito sa branch, dito sa One News. One News, no? In-interview nila si Senator Sonny Trillanes, yung BFF mo ngayon, Barry, no? Ang sabi ni Senator Sonny Trillanes ay kung si Alice Guo ba o si Kibuloy yung bibisita, i-welcome ba ni former Vice President Leni Robredo? Natawa ko rin sa kanya. Criminal case naman yun. Una, ridiculous question yon dahil pareho nakakulong si Kibuloy at si Alice Guo. Pinagagawan nga ng Senado, Kongreso at Korte kung sino ang dapat tumawak sa kanila di ba? Pero to address lang yung point ni Senator Sonny Trillanes. Una, it's one thing to say na nag-disagree ka with yung pag-meet kay VP Sara Duterte. Entitled naman everyone to their opinion as kung ano ba yung tamang ginawa under the circumstances. Ako, personal kong tingin, walang maling ginawa si VP Leni Robredo and yung aking pananaw na yon springs from, di ba, many years na pagkakilala ko sa kanya. Ganun talaga yung personality niya, nagpapakatotoo lang siya sa sarili niya. So wala ako nakikitang mali doon. So it's one thing to disagree about that. It's another thing to say na meron kaming impormasyon na matagal nang planado itong usapang ito. Dahil yon, absolutely hindi totoo yon. Malinaw na malinaw ang sinabi ni VP Leni na nabigla siya doon sa pagdalaw. Hindi niya alam na pupuntahan siya until literally minutes bago siya puntahan. So, di ba, let's distinguish between a disagreement on what she should or should not have done, which I suppose we can all just agree to disagree about.
Pero wag naman yung meron pa tayong ibang kwentong pinapasok, 'di ba? Na parang matagal na 'tong napag-usapan at ang implication being nagsisinungaling si Leni Robredo, nagsisinungaling ako, etc. When the fact of the matter is we have been very very forthright and very very open about yung detalye nung nangyayaring usapang ito. Okay, attorney, Bari, cambio lang Politico is saying that there was may nag-mediate ng meeting nito between VP Leni and VP Sara Duterte. Somebody from PNOC helped make this meeting happen. Would you confirm that? Hindi ko alam kung taga-PNOC siya kasi hindi ko siya kilala personally. Ang alam ko lang, ang lumabas na pangalan and nabanggit na rin to several times sa other interviews sa ibang media, ASEC Rex Villegas, I think, yung pangalan. Who I think is a friend din, matagal nang kilala ni VP Leni, and sa aking pagkakaintindi, siya ang tumawag. Siya yung nagsabi na papunta na kami diyan sa bahay niyo. So, pero I don't know the person personally. I've never met him. Narinig ko lang yung pangalan for the first time nung binanggit nga sa akin na siya yung nag-arrange nung usapan. So, I don't know kung taga-PNOC siya. Okay, but would you agree, attorney, na parang sinadya talaga? I mean, iba yung nagkita sila sa piyesta eh. They bumped into each other, nagbatean. Yeah, that we can understand. But having this go-between with them, parang there was a purpose to this meeting, at least as far as VP Sara Duterte is concerned. Well, undeniable naman that there is a purpose to VP Sara Duterte's pagpunta dahil pinuntahan ka sa bahay, di ba? Wala namang aksidenteng na pupunta sa bahay ng may bahay, di ba? Pero that is purely on yung side, yung intentionality is purely on the side ni VP Sara Duterte, di ba? Siya ang nag-arrange nung pagpunta, siya ang nagpunta, at na-inform na lang si VP Leni nung papunta na. Diba? So, maging klaro lang tayo doon. But definitely, I mean, I don't think na anybody can deny na intentional yung pagkikita. Dahil after all, hindi naman aksidenteng mapupunta ka bigla sa bahay ng isang tao. Diba? Talagang kailangan mong sadyain yun as what happened in this case. Pero sir, wala bang feeling na Pero Barry, may pag-asa kaya na may pag-asa kaya na maging magkaibigan yung dalawa. Wag alliance. Sige. Magkaibigan lang. Because I don't think VP Leni will ever be really close to the Dutertes now. But VP Sara lang dahil medyo hindi rin kasunduyan ng patay niya eh. Si VP Sara lang as a person, may pag-asa kaya yan? Hindi ko alam paano sagutin. I can only say na si VP Leni has been very very clear na in any kind of political alliance, in any kind of political partnership in the past, she has always insisted na kailangan ng batayan prinsipyo. Hindi ko alam kung posibleng magtagpo ang prinsipyo ng isang Leni Robredo at ng isang Sara Duterte. Baka gusto siya Besides, ilagay. baka ako yung masamang taong tanungin tungkol dyan dahil halos araw-araw kinikriticize ko si Sara Duterte. Dahil hindi ako nag-agree sa mga ginagawa niya. So di ba, malamang kung ako ang tatanungin, hindi ko nakikita na magtatagpo yung prinsipyong yun. Baka ilagay siya doon sa libro ni Vice President Sara doon sa kaibigan. Talaga naungkat mo ba yun? Yung kwago. Yung kwago. Okay. Kaibigan niya. Si Senator Amy, kaibigan niya. Si President Marcos, hindi niya kaibigan. Ayan. Pero sir, wala bang Kala ko pa naman sila yung close dati, di ba? Kala ko pa naman sila yung close dati. Hindi daw sila, hindi. Pero sir, kambyo ako ng konti, Barry. Kumusta? Anong posisyon ngayon ni Leni Robredo in the opposition? Kasi nagtatanungan ng mga tao niyan Ano bang, is she still considered the leader of the opposition? Ano yung sitwasyon ngayon niya? Well, malinaw na malinaw that when her term ended in 2022, okay, as Vice President, pinasa na niya yung torch kay Senator Risa Hontiveros. There was even there was this meeting, nagsalita siya at sinabi niya na dahil ikaw na ngayon ang pinakamataas na halal na opisyal sa ating mga hanay, Senator Risa, we will now look to you
di ba, for leadership. And in fairness, Senator Risa has delivered, di ba? Talaga namang in the last few months, talagang siya ang nagda-drive ng conversation, di ba? From everything to Kibuloy, to Pogos, to Alice Guo, to West Philippine Sea. So, 2022 pa lang, pinasa na ni VP Leni ang leadership ng oposisyon kay Senator Risa Hontiveros, and she has decided to focus on yung kanyang development work sa Angat Buhay Foundation. Ngayong 2024, nagpahayag na siya ng kanyang intensyon na tumakbo for a local position as mayor ng Naga. So, ang point lang, ang leadership ng oposisyon as a political group, 'di ba, on the national level, malinaw na matagal nang si Senator Risa 'yan, 'di ba? And but of course, si VP Leni naman will always be supportive. Kita-kita naman natin kinakampanya niya very energetically yung Checky Bomb, 'di ba? Si Attorney Chel, si Senator Kiko, si Senator Pamakino for the Senate. So, ibig sabihin hindi siya mawawala. Yung puso niya in support of yung mga personalities at yung mga prinsipyo at yung mga pulisiya ng oposisyon, hindi nawawala yan. But as to yung actual role of being the leader, pinasa na niya yan kay Senator Risa 2022 pa lang. Pero Attorney Barry, wala bang feeling kayo na nagamit kayo? Kasi on one hand, hindi invited, tapos sinabihan na lang napapunta na kami dyan. Well, ako tingin ko si VP Leni is going to be too nice to actually say that. Pero ako dahil 3 araw na akong tinatanong tungkol dito, definitely feeling ko nagamit kami, di ba? Grabe. Para nananahimik ako. Biglang 3 araw. Ito na yung pinag-uusapan. Wala namang nangyari, di ba? Para namang, sana kung meron talagang naluto na kung maintindihan ko pa. Pero ito talagang intriga lang. Ganon eh. Okay, another thing. May column today si Philip Lustre, veteran journalist Philip Lustre, who is far from being pro-Duterte. In fact, he's very much identified with the opposition. Ang sabi niya, ang chismis na nakukuha niya, I think the same chismis na nilalabas ng mga DDS bloggers, Yeah. But this is coming from Philip Lustre, ang chismis daw niya, umaamin daw at nagsusumbong si VP Duterte, Sara Duterte kay Leni, na dinaya daw ni BBM ang 2022 elections. I'm not saying that's true. In fact, what I'm telling you is that that's what's coming out from both the DDS bloggers and even from the column of Philip Lustre. Medyo nakwento ko rin kasi sa kanila, Barry, kanina, na minomonitor ko kahapon pa yung mga vloggers ng mga Duterte. At napakaraming intriga yung kanilang tinatanim. Away daw ni Risa ito at saka ni Leni. Magko-coalition daw ang Pinklawan at mga Duterte. Nagsusumbong daw si Sara tungkol sa 2022, etc. Na hindi ko alam, hindi ko nabasa yung article ni Philip Lustre. So, at least full steam ahead itong mga DDS vloggers at saka trolls sa pag-sow nitong intrigues na ito. Sa akin, hindi mo parang kung ang nagtutulak ng narrative ay DDS vlogger at troll hindi ba alam na, di ba? Ibig sabihin, hindi totoo. Parang if you're looking for an indicator na hindi talaga totoo yan, tignan mo kung sino yung nagtutulak. But definitely, di ba? Kung merong ganyang nangyari, I'm sure kinuwento yan ni VP Leni. And the fact na wala siya sinabing ganyan, sinabi niya na hindi politika pinag-usapan, tingin ko, klarong-klaro na hindi nangyari yun. Ngayon, ito nga yung sinasabi ko dahil nga nangyari itong usapang ito at maglalabasan na bigla lahat ng mga speculation na ganyan, kanya-kanya ng teorya, kanya-kanya ng kwento, may opportunity talaga para gamitin. And dyan nga, sa tingin ko, yan nga talaga yung intention. Diba? Gumawa ng kwento, gumawa ng intriga, gumawa ng basis para yung naratiba nilang gustong itulak laban dun sa kanilang mga karibal ngayon sa dating unit team. Yan, nagagawa nila. But definitely, I don't think may katotohanan yan, di ba, sa panig namin. And as to an alliance, nako, mas unlikely pa yun na lalo na ngayon, di ba? Sabi nga ni VP Leni, di ba? Prinsipyo ang batayan. At ako hanggang ngayon, klaro yung tingin ko na medyo malayo-layo yata yung prinsipyo at tingin ko hindi mangyayari yan. Merong nagsasabi, Barry, na nangihinayang sila dun sa pink wave. That's 15 million votes.
At sana daw maging more active si Leni Robredo in harnessing it again for 2025. Ano yung comment niya pag naririnig niya yon? Ako tingin ko, ginagawa niya lahat para ma-harness yun in favor of yung tatlong tumatakbo sa Senado, 'di ba? Yung Checky Bag, kita naman nyo. May mga ads, may mga umiikot siya, kasama sila, nagpo-post siya about it, 'di ba? Kinakausap niya yung mga leaders na nag-lead ng mga iba't ibang volunteer groups ng oposisyon para suportahan. So, she's doing everything that she can, short of running herself, 'di ba? Which she has decided not to do. So, hindi naman totoo, 'di ba, na hindi siya kumikilos para sa 2025. She's doing it. I think she will continue to do it para dun sa mga kandidatong tatakbo ng 2025, and at the same time, kapag nahalal siyang alkalde ng Naga City, ipagpapatuloy niya yung pagsulong ng mga pulisiya, yung brand of leadership na tingin ko kaya siya sinuportahan ng napakaraming tao noong 2022 in the first place. Attorney, again, I go back to what you said earlier na, it's hospitality, it's plain courtesy, it's a Filipino way of doing things. But at the same time, also the other Filipino way of doing things is, may parating na, dali, magtago tayo, sabi mo na. Sabi mo na. Medyo mahirap magtago sa inyong bahay, di ba? Punta kayo sa tunnel ni Kibuloy, punta kayo sa bunker ni Kibuloy. Kasi Indian sir, like you said nga, feeling mo nga, nagamit nga kayo. And, di ba, how will you counter something like that? Baka kasi nga sabi nga ni Atty. Barry, nandyan Baka pakatok na sa pintuan. Wala nang tayong magtago. Yun. Well, in relation dyan, Barry, wala bang advanced security si Vice President? Usually kasi ang protocol dyan, meron kang advanced security ng kung saan ka pupunta? Several hours before. Hindi ba siya, walang ganon dyan? Wala siyang advance? Wala siyang binanggit, si BP Leni, wala siyang binanggit na may dumating na security sa bahay niya in advance. Diba? Ang sabi lang niya, tumawag sa kanya, tapos padating na. Gulatan talaga. Gulatan sa bahay niya, 'di ba? Malamang, 'di ba, parang convoy na lang yung dumating kasi ang nabalitaan ko convoy yung dumating So baka naman sabay-sabay na sila tina. Gulatan ng nangyari. Talagang biglaan. Okay. Okay. Sabi ko pa naman, mahilig siya sa ginataan. Ngayon, gulatan. Corny. Corny, even from Ed Lingaw. Last question na, Atty. Barry, no? Did the VP or you, as her spokesman, have to do some explaining with members of the Liberal Party or Akbayan? With your allies, with your political allies? Kinailangan ba magpaliwanag? About the meeting, di ba? Friday nangyari yung meeting na yan. Within an hour, I was already giving interviews. Within 2 hours, naglabas na ng initial statement si VP Leni. The next morning, nagpa-interview na and she had a video na sinasabi niya kung anong nangyari. Ito yung binanggit niya na politically neutral space nga ang Naga sa panahon lalo ng festival. So, ako, tingin ko naman, and going through yung mga responses ng mga supporters on social media, yung messages that we have received, mukha namang tanggap, 'di ba? At malinaw sa karamihan ng mga supporters na kung ano talaga yung nangyari, 'di ba? They continue to they understand. They know kung sino si Leni Robredo, anong klaseng tao siya. They trust her and yung kanyang ginawa dito. And sa akin maayos naman 'yon. It's just that may mga tao who are very very vocal in disagreeing with what she did. And ako naman, 'di ba? Ganun talaga 'di ba? Wala akong problema if you disagree dun sa kanyang call na mag-imbento, 'di ba? Ng ibang kwento tungkol dun sa meeting. But you're free to disagree, and I think si VP Leni naman respects yung disagreement na yon, but I don't think she would decide any other way. Ganun talaga siya. Ganun talaga yung personality niya. And that's the way it panned out. And thankfully, karamihan naman ng mga nakukuha naming responses from supporters have been supportive, very supportive and very positive.
Okay, thank you for joining the Storycon, Attorney Barry Gutierrez, former spokesman to Vice President Leni Robredo. Salamat. Thank you, sir. Thank you, Salamat. Barry.